Tinawag na stat father ni Julius Randle si Russell Westbrook after ng panalo ng Minnesota noong nakaraan kontra Sacramento. Si Westbrook merong 13 points, 10 rebounds at 14 assists. Airball kasi yung tira ng kakampi ni Randle na saktong pumatak sa kamay ni Westbrook kaya nakakuha ng ika-10 rebound at triple-double. Sabi nga ni Westbrook after ng game, importante sa kanya yung triple-double dahil mataas ang winning rate ng team na nilalaroan niya kapag nakakakuha siya ng ganong stats. Last season, mas mataas ang winning rate nitong si Westbrook kumpara kay Nikola Jokic. Meron kasi si Westbrook na 73% winning rate. Ito ay kapag nakapagtala siya ng triple-double. This season naman, meron siyang dalawa na 1-1 record para sa Sacramento. Inilagay na rin si Westbrook sa starting unit kapalit ni Dennis Schroeder. Si Precious Achiuwa naman ang kanilang starting forward. Right call di umano ang ginawa ni Doug Christie na nilagay na si Westbrook sa starting unit at ibinaba si Dennis Schroeder. Nag-a-average kasi si Westbrook ng 14 points, 6 rebounds at 5 assists per game. Meron pa siyang 44 and 39% sa loob ng 13 games. Si Dennis Schroeder naman nasa 11 points, 3 rebounds, 6 assists, 38 and 30%. Mababa na yung percentage ngayon ni Dennis Schroeder. Hindi niya maulit yung nasa Brooklyn pa siya at kakagaling lang din ni Schroeder sa monster performance niya sa Eurobasket na hindi nag-translate sa NBA ngayon. Pero yung ibang mga naglaro doon nagdo-dominate ngayon. Tulad ni na Avdija at Markkanen. Hindi nga lang matranslate din sa panalo ang numbers ni Westbrook. 5-game losing streak na ang Sacramento. Ang masama pa doon, sa dulo niyan baka gawin na namang scapegoat or tampulan ng sisi itong si Westbrook kapag hindi naging maganda yung takbo ng Sacramento. Kahit pa meron silang Sabonis, Lavin at DeRozan. Last year siya ang tinurong reason kung bakit tinanggal si Coach Mike Malone kasi mas preferred ni Coach Mike na ilagay sa lineup si Westbrook kumpara sa batang player na pinag-awayan ng kanilang GM at ni Coach. Pero mukhang bagay naman si Westbrook sa Sacramento dahil so far best season pa rin niya pagdating sa percentage. So ito nakita ko lang sa mga sports website. Ang trade idea kay Anthony Davis papuntang Golden State kapalit ni Kuminga or ni Podziemski, kasama si Draymond Green. Syempre may kasamang draft picks din yon. Matagal din di umanong hinahabol ng Golden State si Anthony Davis, base to sa CBS Sports. Sinabi rin ni DeMarcus Cousins na interesting kung makukuha ng Warriors si AD. Interesting na senaryo kung matrade at kung healthy si AD. Sa current setup ng Golden State, mas papabor pang iwanan si Draymond at si Kuminga kung si AD lang ang magiging kapalit sa trade. Una, yung dalawang player makakapaglaro. Si Anthony Davis hindi alam kung makakapaglaro pa. Ayaw naman sigurong gawin ng Golden State yung ginawang mali ng Dallas. Parang sa kanila ibabato. Kasi yung injury ni AD hindi alam kung kailan babalik. Hindi rin magandang isama kay na Steph at Butler na nagkakaroon din ng injury. Andun pa rin yung ibang insider sa super team era. Yung ibang mga teams nagdi-develop na ng panibagong style. Tulad ng OKC na longer lineup sa regular season dahil nga sa heavy schedule ng season. Ang isa pang trade doon ay nahabol di umano ng Golden State kay Markkanen. Iniintay pa rin nilang maging available sa market. Rumors pa lang naman kasi yung mga reported dati kay Markkanen dahil inaalam na just yung value. Yung isang team na kinokonek sa kanya, Portland. Yung sa Detroit kasi trade idea yon para mapalakas yung lineup ng team nila sa East. Sa pagitan din ni AD at ni Markkanen, mas mura ang kontrata ni Markkanen ng nasa 8 million. Kaya matatapatan pa rin ng mas madali kumpara dito kay Anthony Davis na nasa 54 million at merong injury. Hindi rin sigurado kung makakalaro ng matagal si AD kung sa Golden State siya mapupunta dahil yung system pa rin ng Warriors nasa ball movement, mapa big man or guards. Based naman sa mga report ngayon, si Anthony Davis nasa bargain value. Wala pang isang season na umalis ng Lakers biglang bumagsak na halos yung karir ni AD. Si Markkanen pinatataas naman ang value ng Utah Jazz lalo na kapag dumating ang deadline. Dahil merong mga team ang maghahabol na magpalakas ng lineup papasok ng playoffs. Isa na doon ang Detroit. Ang Dallas naman kasi gusto makakuha ng isang first rounder sa 2026 dahil loaded din ng mga galing na player.